Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah.
Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagaan ang pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagaan ang pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Mga pangako niya. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagaan ang pagpapala ng Diyos, di mawawala, gaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibibigay upang sumagaan ang pagpapala ng Diyos, di mawawala, gaganap sa'yo. Mga pangako niya. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos, bibigay niya ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat ng nais niya'y magaganap. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang, ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Good morning, Good morning. Jesus. Medyo Ulit, brother. ulit. Take two. Good morning, Jesus. Ayan. Thank you, Lord. Isa pong malamig na umaga sa ating lahat na nararanasan po namin dito sa BF. Halos yung- lahat naman yata. Opo, kasi dahil doon sa Oo. weather. Merong LPA. LPA. Kaya thank you Lord at kami po ay narito upang magbahagi muli ng mga salita ng Diyos na na-assign sa amin. Thank you Lord. Yung mga binabati muna natin, Mr. Ali, mga prayer meeting natin. Yes. Lahat po ng nasa north, nasa east, nasa west, at saka nasa south. Siyempre, yung mga assign na, Monday? Pagka Monday, nasa Monday, wala prayer akong meeting mo. Monday. Pahinga ngayon. Okay. Actually, may mga bago ako napuntahan, Brother Dodi. Thank you, Lord. Yung pinagbuhatan, first time kong pumunta, at saka yung sa Arizo Place. Oo nga, nakakatuwa sila kasi nandun pala yung mga kaedad ko. Senior As yung citizen. mga senior citizen na. Andun yung Tapos napasyalan ko rin sina Sister
Josie at saka Brother Galo. Kasi Pasig eh. Josie National. At nakumusta. At ayun, lagi pa rin sila nakikinig at Ano pa? yan, yung isa ko pang permanent, actually, isa lang ang permanente kong prayer meeting, yung pong sa Gumaok. Yan, at saka, okay. yan. Thank you, Lord. Yung sa naman, Monday prayer group natin sa APG. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. At maging sa bahay ni Sister Menchi, yung pamilya niya, no? Tsaka kila Sister Amor Polhencio, yung ating prayer meeting ngayong assign every Monday at saka sa Tuesday. Andyan tayo sa Lagro, kila Ninong Rod, at saka Sister Net at lahat ng mga kapatira natin dyan sa Fairview, Lagro, tsaka yung Sitio Ruby. Ayan. At saka sa mga outreaches natin. Ayaw nga. Sa Sambales, kumusta lahat po kayo dyan? Oy, thank you, Sa Lord. Olongapo, at saka sa Cabanatuan, San Antonio, at saka Bungabon. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Bago tayo magpatuloy, Minister Ali, mag-pray muna tayo. Sige po. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Napakabuti po ninyo at muli kami po ay merong bagong buhay. Salamat sa masarap na pagtulog at maayos na pagising. Salamat po sa lahat ng blessings na amin pong tinatanggap palagian sa kagalingan, sa lahat ng mga nararamdaman sa katawan at ganoon din po sa pag-iingat niyo po sa amin araw-araw. Sa pagbibigay po ng karunungan sa amin upang patuloy po na maipahayag ang inyong mga salita. At sa lahat ng aming mga kapatira na ngayon po ay nangangailangan, patuloy po na i-provide po ninyo lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak. At sa umagang ito, Panginoon, sa inyo lamang po ang luwalhati, papuri at pasasalamat. Muli po, gabayan po ninyo kami. Kayo po ang mangusap, manguna at magturo sa aming lahat. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Yan. Meron tayong awitin, Brother Dudes. Oo. Sige, paalam lang tayo dun sa composer. Yung unang lyrics, papalitan lang namin para maiba lang mga kapatid. So nagpapaalam po kami sa lumikha ng awit na ito. Pagkababa tayo kay Jesus. Okay. Take two. Magpakababa tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man. One more time, Brother Ali. Magpakababa tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man. Umawit tayo sa Panginoon, magalak tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus. Amen. Nandito pala yung composer. Ayan, thank you Lord. Kaya po namin isip yung awit kasi may kaugnayan po doon sa ating tatalakayin sa araw na ito. Yes. Yan. Meron tayong memory verse of the week. Memory verse of the week. Minister Ali. Ito po ay nasa unang Pedro chapter 2 verse 11. I appeal
For you, my friends, hindi ko mabasa, brother. Sige, ako na lang. I appeal to you, my friends, as strangers and refugees in this world. Do not give in to bodily passions which are always at war against the soul. Amen. Amen. Nagdadalawa ba? Oh, nagdadalawa. Okay, thank you, Lord. So thank you, Lord. Ano po, pag-usapan natin, Brother Dudes, yung ano, kasi sa Pilipos tayo, di ba, Pilipay? Pero meron dito mga Minister Ali, may mga naunang Sige, batiin Gusto mo muna bang natin. muna? Batiin muna natin sila. Oo. Bigyan natin ng Oo, yung mga naunang nagbukas ng kanilang consolation prize. Which is pagbati. Yan ang nasa akin na po ay Brother Dante Villanueva ng ating Laia. Uy, Brother Dante, hinihintay ka po rito sa BF for the good food. Yan. Sunod po, Sister Melby Tucson Tungkab ng ating Baguio. Yung top 1 sa akin, Minister Ali, Sister Jam. Sister Jam. Oo, Sister Jam. Opo, talagang sadyang top lagi yan. Tapos si Sister Janet Aquino. Good morning po sa inyong lahat. Janet. Mga And taga Los Baños. Sister Mylene and Brother Ves. At sa lahat ng mga kapatid natin dyan. Yeah, Sister Teresa Lim Orubia. Good morning, Comfy Family. Good morning din po, Ninang Mila, Santa Rinala, and Ninong Lito. Good morning po sa inyo. Good morning po. Morning din po, Sister Nora Kalingo. Good morning din kay Minister Ali Lagmay Bernardo, nanonood ngayon. Nakalag-in din Talagang Thank Good you, morning din po kay Sister Olive Caray. Mga magkapatid at saka Opo. Sister Julie ng Julie, ating Makati. Makati. Sister Doktora yan. Amen. Doktora. Sister Rosemary Orpilia ng ating Baguio. Wow. Uy, yung ating Pangasinan. Oo, brother. Nakikita ko sa kanilang GC, piniprepare na nila yung lakad nila sa anniversary natin, Brother Doti. Okay. Nakakatuwa. Meron na silang number of bands, sino sasakay. Ang galing Talagang pinaghahandaan. Thank you, Lord. Super excited. Thank you, Lord. Sa Baguio yan, tsaka Pangasinan. Baguio at Pangasinan. Oo. Good morning, Sister Judith Anake Cruz at lahat ng mga anake. At siyempre si Brother Rene. Ayan, ang pamilya ng mga Cruz. 2 times na rin ako, Brother Dudes, na nakapag-prayer meeting doon. Sa Oo, Tumana, Tumana. Marikina. Ay, ang good news doon, Brother Ali, hindi na raw sila binabaha. Oh, thank you, Lord. Oo, dati 'di ba nagkaroon ng matinding baha? Oo, sa Providence. Oo, nandun tayo. Thank you, Lord. At yun ang magandang balita ngayon sa kanila. Umulan, bumagyo, hindi na sila binabaha. Amen. Thank you, Lord, sa pagpapala ng Brother Diyos. June Magigad, good morning. Yung Brother June, tagal na natin din nakikita si Oo Brother nga June. Brother June, pasyal na uli kayo rito. Yan, Brother Ricky Samson ng ating Taytay Rizal. Amen. Lahat ng taga-Taytay, good morning. Mga kapatid, Sister Joy Pangilinan. Uy, good nakarating na ba si morning. Pastor Oo. Fred? Hindi ko alam Yan, kasi po nakapag-prayer meeting ako sa Genesis School last week. Ah, At inaabangan nga namin yung pagdating ni Pastor Fred. Actually, nauna yung birthday niya doon bago yung pagdating niya ulit dito. so baka nasa aeroplano na. Kaya, ang balita ko Nandiyan nandiyan ba? na eh. Good morning po, Ninong Fred and Sister Ninang Nilda. Kung kayo po'y naririto na. Malamang, Ayan. Kung wala pa naman po, ay good morning din. good morning din po. Good morning, Sister Rachel ng Japan. Brother Huben Rodam. Ayan. Thank you, Lord. Ako yung tuwan-tuwa sa kanilang family kasi napupuntahan ko na. Yung Provident Village pala, Sister Carlina, yung pala ang mother ni Brother Rene. Kaya,
nakakatawa si Lord na mag-anak pala yung ating napupuntahan. Yan, thank you, Lord. At good morning din kay Brother Norberto Dondoyano. Yan. Kay Brother Don at Sister Babes. Babes. Kailan daw puli kay kakanta? Brother Don, pinatatanong ni Minister Arnold. Ang Lord's Army. The Lord's Army. Sis- Oy, thank you Lord. Present si Brother Victor Palo. Good morning, brother. Oy. Hallelujah. Good morning daw sa inyong dalawa. Good morning din sa iyo mag-isa. Good morning po, good Sister morning sa Nanette inyo mag-isa. 40 Serra ng ating San Fabian. 40 Serra. 40, okay. Sister Helen Peña Nocum, good morning, Jesus, sabi niya. Yan, ang taga-Gumaok, Sister Apple Alcantara Batingan is watching. Ayan. Praise God. So, Brother Dudes, Okay. yung ating pag-aaralan, Pilipay binasa ko yung small history nito. Ito pala ay nasa northern part ng Greece. Ang tawag noong panahon ni St. Paul ay Macedonia. Ito ay nasakop, na-conquer ng tatay ni Alexander the Great. Ang pangalan niya ay Philip II of Macedon. Philip II of Macedon. Kaya pinangalanan niya yung buong area ng Macedonia at yung colony ng Romans na yon tinawag niyang Philippi kasi hango sa kanyang pangalan. Oo. Parang yung Philippines, Yung nga yung Oo. unang basa ko, Philippines, yung Philippinians. Bakit kaya hindi tayo tinawag na Philippinians? Philippinians. Oh. At tsaka talaga pa lang yung P nagiging F. No. Sa translation sa Tagalog, yung Pilipay naging Pilipos. May F. Kaya, sa kultura natin. Yan. So, thank you, Lord. Basahin na natin ang ating text. Yan. Kami po ay tatalakay dito sa Efeso chapter 2 verses 1 to 11. Hinati po namin ni Brother Dodi. Ako po yung 1 to 5 at siya yung the rest. Yan po. Hatiin natin yung pagbasa. Ay, sige po. Yan. Sa Tagalog po ito. Ang verse 1. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Verse 6 na po. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Ayan, from verse 1 hanggang 11 yan. Yan. Ang binasa ni Minister Ali ay from verse 1 hanggang verse 5. So, alam naman nating lahat, para sa hindi nakakaalam, itong Philippians ay sulat ni Paul para sa mga Kristiyano dito sa sa Pilipos. At ito ay hindi lang basta sulat, ito ay personal letter ni Saint Paul
para sa mga believers dito sa Pilipos dahil ito ay pasasalamat ayon sa ating pag-aaral. Ito ay pasasalamat para sa kanilang gift na tinanggap ni Paul and also to encourage them in their faith. So kaya ito ang dahilan kung bakit sinulatan ni San Pablo ang mga taga-Pilipos. At ang tawag din dito, Minister Ali, ay prison epistle. Prison epistle. Dahil nung panahon na ito ay siya po ay nakulong. At siyempre, pinapaliwanag dito ni St. Paul na he was imprisoned for preaching the gospel of Christ. Ayon sa Acts 16, 16 hanggang 24. Particular yung verse 23 hanggang 24. So ang kadahilanan ng pagkakakulong ni San Pablo ay dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Dahil may mga tao na ayaw siyang, pahintulutan na ipangaral ang salita ng ating Panginoon at siya ay inaakusahan ng kung ano-anong bagay. So several times, siya po ay naaresto during his ministry and almost everywhere na siya po ay pumunta, nakaka-encounter siya ng ganito, Minister Ali. So ito ay although siya po ay nakulong talaga sa kulungan, pero merong himala ang ginawa ang ating Panginoon, kasama si Silas, na sila po ay nakatakas din po doon, pero sa mga susunod na panahon, sila naman po ay, lalo na si Paul, ay kumbaga na in-house arrest. Kaya nagawa niya yung mga letters, dito nga po sa letter of to the Philippians, andyan din yung sa Philemon, at yung Ephesians, yan po yung mga Colossians, yung mga prison epistle na tinatawag. So it was during his house arrest, kasi for 2 years, mga kapatid, siya po ay malamang binabantayan, hindi siya pwedeng lumabas. Pero nakakatuwa rito, allowed siya na tumanggap ng bisita, tsaka yung mga pangangalaga, pangangailangan niya, yung provisions, mga gifts na sinasabi natin. Kaya itong senaryo na to, mga kapatid, ay makikita natin. Tuwang-tuwa si San Pablo kasi dinalaw siya ni Epaphroditus. Dala yung, kumbaga, kaloob o regalo, gift ng mga taga-Philippians. Kasi, kaya nga ito ay very personal na sulat para sa mga mananampalataya dito, Minister Ali. Yan, thank you Lord. Actually, ang kabuuan po ng pag-aaral na ito ay parang kina-counsel ni San Pablo yung mga Christian members sa Philippi, sila ay mga Gentiles, at iba't ibang uri, iba't ibang estado ng buhay. Kaya kung minsan may iba-iba yung kanilang layunin sa paglilingkod. Kaya pinakita niya ang ehemplo na ginawa ni Jesus para ito ay kanilang matularan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yan, tignan niyo itong, start ko na sa akin, brother. Oh. Yan, ang sulat ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos, bagamat siya ay nakakulong, ay punong-puno pa rin ng kagalakan. Joy is the dominant theme. Ito ay bunga ng kanyang relasyon kay Kristo. Para itong yung spiritual joy na ito ay nagbumula sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya po ang nilagay kong title sa aking pag-aaral ay Joy in Serving the Lord. Tapos meron akong subtitle ng Solving External
and internal conflicts. Yan. Sa verse 1 po, sabi niya, kaya nga iyamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit sa isa't isa. Dito po inilatag ni San Pablo yung common denominator ng lahat ng mga Kristiyano. Pagkat lahat naman tayo ay nakaranas na ng pagkalinga, pagmamahal ng Diyos, no, yung kanyang comfort. Yan, at yun ay common sa ating lahat. Kaya yung kanyang salita na nagbibigay ng comforts, kapag ka ito'y ating nababasa, naririnig na papag-aralan, iisa ang dulot sa atin. Kapayapaan, joy in our hearts. Yan, kinuha ko nga po yung mga verses na nagbibigay sa atin ng comfort. Ang pinakagustong-gusto ko yung John 16:33. John 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So di po ba, what a comfort na kahit na alam natin na may bagyo man na dumating, hindi na tayo babahain. Oh, thank you Lord talaga. Yan, marami pa pong mga comforting words. Sa Matthew 9:22, ito yung kagalingan nung 12 years nang may sakit na babae, dinudugo siya. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. So, palagi niyang, hindi lang tayo pinagagaling, kundi pinalalakas pa. Kaya yung mga salitang ito, talagang it gives us comfort, assurance, na tayo talaga ay hindi pinababayaan ng Diyos. Doon din sa Luke 7:13, ito yung may isang nanay na namatayan ng anak. Luke 7:13, nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay. Kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. So He always comforts us. Sa John 14 verse 1, ito ay nakakatawa din. John 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. So, dami niyang mga nabigkas na mga salita na nagbibigay ng comfort sa atin, which, as a matter of fact, solves our external conflict. Yan, dahil sa kanyang mga salita. Doon naman sa verse 2, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso at diwa. Yan, ito po yung solving the inner conflict, internal conflict. Yan, ang naging insight ko po dito, tayo ngayon ay naglilingkod sa Diyos nang dahil sa tayo'y nakatanggap na at nakaranas na ng pagmamahal ng Diyos. We are not serving to receive God's mercy and grace, but serving because we have received mercy and grace. Kaya yan po ang dahilan kung bakit tayo ay may iisang kaisipan, nabuklod ng iisang pag-ibig at may iisang puso at diwa. Nung minsan nga po, ay kagabi lang po, nag-aaral ako, maraming ginagawa, tapos may prayer meeting po kasi ako kagabi. So late na ako nakapunta ng kitchen, at pagdating ko dun sa kitchen, meron ng
pagkain. Hindi ako naubusan ng kanin. May nagmalasakit na naglagay. Habang sumusubo ako, brother. Hindi mo alam kung sino? Hindi ko na tinanong. Ako yun eh. Ay, kayo. Thank you, Lord. Biro lang. Alam niyo yung bawat subo kong ganon? Ah. Thank you, Lord. Ako nang thank you, Lord. Damang-dama ko yung malasak. Kasi may mga naubusan, brother, eh. Damang-dama ko yung malasakit. Kung sino man yun. Thank you, Lord. Si Parang Lord ang naluluwa ka, magbabalik. Minister Ali ah. Oo, kasi masarap yung pagkain kagabi. Ubos nga ang kanin, eh. Hotdog. Oo, di ba? Ubos ang kanin. Sarap kaya. Yun. Kaya, besides the pagkain, actually, naramdaman ko yung may nagmamalasakit sa'yo. Yung malasakit talaga. Oo. Kasi yun ang isa dito eh. Yung serving your internal conflict. Kung meron ka man naging maling damdamin sa ibang tao, pag naramdaman mo yung malasakit ng iba, mawawala yun, nabubura. Nabubura yung mga maling damdamin. Nang dahil sa naramdaman natin yung pagkalinga ng Diyos sa atin, di ba? Yan. Kaya meron tayong yung iisa na yung ating kaisipan. Actually, yung flock na inaalagaan natin, pinagkatiwala ng Diyos sa atin, we are basically responsible for their spiritual life, di ba? Kaya lahat naman tayo, yun ang ating goal. May lapit sila sa Panginoon, hindi lang mailapit, mapanatili. Yan. Kaya, kung minsan pagka tayo nagkukwentuhan, iisa yung ating pinagkakukwentuhan, kasi isa yung ating damdamin. Pansinin ninyo yung mga nanonood ng sine. Di ba? Paglabas nila, sila rin yung nagkukwentuhan. Kasi isa yung kanilang naging karanasan. Yan. Alam niyo, sabi ko pa nga dito, ang sarap kayang mag-prayer meeting, lalo na pag alam mong pag-uwi mo, may laman yung iyong baunan. Oo, totoo yun. Kasi kahit na anong busog mo sa prayer meeting, pagdating mo dito, Nagugutom ka rin. Sa layo at intense nung sa daan, pagdadrive. Paano, Minister Ali, pagdating mo, walang laman talaga. Anong gagawin mo? Merong bigas, pwedeng magluto. Ayun. Hindi tayo nauubusan. Ganon ang provision Pero, ni Lord. Minister Ali, ako maraming beses din experience yung ganun eh. Oh, Na pagdating ko, walang laman. walang laman. Oo. Pero nagpipray lang ako. Mm. Ang nakakagulat, Mm. biglang may darating, may Oo magbibigay. nga eh. Talagang, Parang coincidence ba ang tawag doon? Mm. Parang ganun. Pero, yun ay, alam mong tugon sa panalangin. Basta ang nakita ko, huwag ka lang muna magrereklamo. Oo nga. Di ba? O wag mo ihagis yung lalagyan, ba't walang laman? Wag ganun. Ibig sabihin, kaya ako sinasabi to, na-experience ko. Ibig sabihin, kung wala, di parang isipin mo lang, fasting muna. Di ba? Pwede rin naman kasing... Pwede yun. Oo. Ano na yun? Kaya, thank you Lord talaga sa pagbabago na naranasan natin at sa ating paglilingkod, nagkakaroon na tayo ng kagalakan, ako nga, yung, alam mo yung para kayong nasa honeymoon period pa. Yung galak na galak kang pumunta, parang long time no see, parang ganon. Hindi nawawala yung ating kagalakan sa pagtupad ng mga gawain. Yan, kaya thank you Lord sa patuloy na pagkakataon na tayong lahat ay makapaglingkod sa Diyos. In any way, kasi yung kasing paglilingkod kay Lord, kasama yung patutuo ng ating buhay di ba? Witnessing for Christ. Kaya kung minsan di natin maiwasan na ibahagi yung naging dating buhay natin para makita lang yung paano tayo binago ng Diyos. At naroon kasi yung kagalakan ng bawat isa sa paglilingkod.
yung kasi pong humility na paglilingkod, actually nasa part ni Brother Dodi yan eh. Kaya hindi ko na po tinalakay yung sa, magpakababa tayo kay Jesus. Yan, kaya, thank you Lord, sa patuloy na pagbabago ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tuwan-tuwa lang ako dun sa we are now fighting from victory rather than fighting for victory. Yan, panalo na tayo. At ganun din yung sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Binigyan niya tayo na ng kakayahan. We have been equipped. Equipped hindi lang ito para magampanan ng maayos, kundi equipped ng magampanan ng may kagalakan. At syempre, ng buong pagpakumbaba. Kasi sabi naman, meron ako nabasa, sabi niya, in the eyes of God, we are all sinners saved by grace. Sa mata daw ng Diyos, tayong lahat ay makasalanan na naligtas sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoon. So, wala talagang magaling, wala talagang naipagmamalaki, kundi ang nagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya, thank you Lord. Pwede na tayong bumati sa mga, Minister Ali, bago natin batiin, kasi yung nabanggit mo kasi na title ay Joy in Serving. Kasi bawat chapter nilagyan ng title, di ba? So yung chapter 1 hanggang chapter 4, ang nakalagay nga dyan sa chapter 1, parang Joy in Suffering. Tapos yung chapter 2, Joy in Serving. Tapos yung chapter 3, Joy in Believing. At saka yung chapter 4 ay Joy in Giving. So yung pinaka-dominant, yung sabi mo nga ay Joy. Joy. Kasi yung kalagayan ni San Pablo, sa kabila nung sitwasyon niya, naandun pa rin yung kanyang kagalakan. Mahirap kaya yung nakakulong. Kahit na in-house, di ba? Yung para bang pigil ang pagkilos mo at limitado. So, mahirap ang ganong sitwasyon. Pero, madiin yung pagkakasabi palagi na rejoice in the Lord always. At yung kagalakan na nagmumula yung kay San Pablo, ito ay grounded doon sa relationship niya with Christ. Kaya itong sulat na ito ay napakahalaga, sulat ni San Pablo. Pero yung sinasabing overriding theme sa sulat na ito ay ang ating Panginoon Kristo. Si Jesus Christ and yung sinasabing ministry of the gospel. Pag sinabi nating override, ibig sabihin ay to dominate, to prevail, to be on top. Kumbaga, sa Tagalog, parang ito yung nangingibabaw. Ang tungkol sa ating Panginoon sa Kristo, sa sulat na ito ni San Pablo at ang kanyang mga salita. So, kumbaga, pag sinabing override ay more important than any other. Kung meron pang pinakamahalaga, wala nang hahalaga pa dito sa sulat na ito na pinararating tungkol sa ating Panginoon sa Kristo at sa kanyang mabuting balita. So, pwede na tayong bumati Thank you, Lord. muna. Yes. Bago po si Minister Dodi ay babati po muna kami ng mga happy birthday. Lahat ng may kaarawan. Today is October 5, 2023 and happy birthday to Brother Romel Gatmaitan ng ating Bulacan. Oo, si asawa ni Sister Gina. Oo. Brother Ryan Gatmaitan. Ayan, mukhang magkamag-anak. Brother? Ha? Brother Ay, Bobot pamangkin. Balangkit. Ay, sa Langgit pala. Sa Langgito? Kala ko Kala ko Balangkit, kaya ikaw ang Si pinabasa. Brother Bobot, yung taga Prince of Peace dati sa Pasay. Ngayon yata ay nasa Cavite na ba? Siyempre, belated happy birthday kay Sister Clea Romero, kapatid ni Sister Marivic
Romero Oh, Barrios. thank you, Lord. Oh, Happy happy birthday birthday. po, mga kapatid. Happy birthday, Happy mga birthday. kapatid. Enjoy your day. Yan, at para po sa ating repeat new song of the week. Ang title po ay Alay, composed by our very own Minister Ernie Akayan. Very own. Ang buhay mo iyong binigay sa tulad ko walang dangal. Mula sa krus iyong inialay, pag-ibig mo na walang kabantay. Jesus, kay buti mo, Jesus, dakila ka, ang alay ko'y awit ng pagsamba. Inako mo karumhan ko, namatay ka para sa kaligtasan ko. Walang ibang dahilan maliban sa pag-ibig mo na di kayang tumbasan ng buti ko. Narito ang aking buhay na pinagpala mo. Narito ang aking kalakasang nagbuhat sa'yo. Narito ang aking dunong na ibinigay mo. Jesus, ako'y dukha kung wala sa'yo. Ikaw lamang ang aasahan ko sa bawat saglit ng buhay ko. Sasambahin at pupurihin
ang dakilang ngalan mo. Thank Praise you, Lord. Napakalamig. Napapanahon yung boses, Oo ano? nga, oo nga. Tsaka Yan, talagang Brother Michael. kayang-kaya niyang dalahin yung presensya ng Diyos. Matagal na nating di nakikita ulit si Brother Michael. Oo nga. Tito Mike. Yan. Namimiss ka raw ni Minister Arnold. Yeah, at saka yung mga playmates sa basketball. May sinasabi ka kanina, Minister Ali, habang kumakanta siya eh. Yung sabi mo, ano ko? Kanina? May sinasabi ka ba kanina? Habang kinakanta niya? Kaya ko na. Ay, oo. Kayang-kaya pala ni Brother Dodi rin, Minister Dodi, yung style ng... Grabe. Oo. Gusto mo sample? Sample daw? Oo. Iba na lang kantahin natin. Iba na lang kakantahin namin. Iba na lang kantahin namin. Ano ba yun? Ha? Hindi niya marinig. Hindi. Kantahin na lang natin. Sige, kantahin natin. Ang bubuyan tayo Ah, pagka meron sige. siya. Okay, Ano? thank you, Lord. Yun yung cue namin eh, cue. Pangalan mo, Jesus. Ang Pangalan mo, Jesus, dakila at pagmahal, aking papupurihan sa buhay kong taglay. Wala kang kupas, di nagbabago mula noon, ngayon, at kailanman. Magpakailanman. Wala nang higit pa sa'yo sa banal na pangalan mo. Wala nang higit pa sa'yo, Jesus, sa banal na pangalan mo. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan. Sige po, sa pagpapatuloy po ng ating tinatalakay dito po sa Philippians chapter 2, verses 1 to 11. Kanina po, ang binasa ni Minister Ali ay nasa verses 1 hanggang 5. Ngayon naman, nais kong basahin sa atin ang verses 6 hanggang 11. Ganito po ang mababasa natin. He was the same as God in every way, but he did not think that being equal with God was something to use for himself. Instead, he gave up everything, even his place with God. He accepted the role of a slave, appearing in human form. During his life as a man, he humbled himself by being fully obedient to God, even when that caused his death on a cross. So God gave Jesus the place of highest honor, and he gave him the name that is greater than any other. So every person will bow down to show honor to Jesus. Everyone in heaven, on earth, and underneath the earth, they will all confess Jesus Christ is Lord, and this will bring
Glory to God the Father. Purihin po ang ating Panginoong Jesus. So thank you, Lord, sa privilege of serving the Lord, sharing His words sa lahat po sa atin at salamat sa Kanyang banal na presensya, ang Kanyang Espiritu na sumasa ating lahat. Sa verses 6 hanggang 11, mga kapatid, dalawang bagay lang po ang nais kong bigyan ng pansin. Una, pinakita po dito that Jesus served humbly. So, ito pong talatang 6, o sabihin na natin na verse 1 hanggang 11, ito po ay sinasabing one of the greatest passages ever written about Jesus. So isa lamang po ito sa mga passages na nasulat tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. At ito po ay naglalarawan ng tinatawag na perfect picture of humility. So the humility of Jesus Christ. Kaya itong Jesus served humbly ay inspirasyon at kumbaga model para sa ating lahat ng mga Kristiyano. And the biggest act of service na pinakita ng ating Panginoong Jesucristo rito, yung kababaan ng loob, is when He washed the feet of His disciples. Kung naalala po ninyo, no? Yun po yung hinugasan ang paa ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo. So ito po ay sign of servitude and humility at usually performed by sabi na natin ay servants for their master and to their guest. So hindi ito kumbaga bagay na madaling gawin sapagkat ito nga po ay gawain ng mga masasabi nating alipin nung panahon nila. Pero ito po ay ipinamalas ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat meron siyang itinuturo sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Hindi lamang sa panahon ng kanyang mga disciples, kundi maging sa panahon din po natin ngayon. Yung sinasabing humility, yan yung Christ attitude na sinasabi sa verse 5 na the same attitude na dapat po taglayin nating mga Kristiyano. So dito po, ang sinasabi po ni San Pablo sa atin ay yung buhay ng ating Panginoon ay symbolic of humility. Symbol of humility. From the very beginning to the very end, yung humbling himself to be born in a manger. So alam naman nating lahat yung pagka sinabing manger, a place where animals often eat. Kumbaga, yung sasabsaban, doon na kadalasan na kumakain ang mga hayop. So doon ipinanganak ang ating Panginoon. Kaya nga, from the very beginning to the very end. Ibig sabihin ay hanggang sa kamatayan. To death on a cross. So from humbling himself to be born in a manger to death on a cross. Hanggang kamatayan sa krus, pinakita po yung kanyang kababaang loob. Imagine niyo po isang hari. Ano po ba ang naiisip natin pagka sinabing hari? Di ba? Andyan yung yung pagiging maharlika. Pagiging mayaman. First family. First family. Kasi king nga, no? Yung rich, wealthy, ano pa? All the best thing in life. Tama si Minister Arnold. Para bang andoon na lahat. Di ba? So, yung excess, etc. Kumbaga, andoon pagka sinabing hari. And yet, makikita natin dito, ang ating Panginoon, no, bilang hari, talagang his life
look very different. Kakaiba talaga. He is the supreme example of humility. So, itong passage na to mga kapatid, sinasabi that Jesus is God, yet He humbled Himself and became a man. Kasi yung kanyang pagiging Diyos, yung sinasabi rito, hinubad niya yun eh. Diba? At naging tao para sa kanino po? Para sa ating lahat. So pagka sinabi nating humility, actually, ang dami pong ano yan eh. Di ba, Minister Ernie? Ang daming pwedeng maging definition pagka sinabing humility. Pero ang isang, sabi na natin common sa ating everyday life, pag sinabing humility, ito ay admitting when you're wrong. At yan naman po ang napakahirap gawin. Kaya sinasabing halos lahat tayo ay mayabang. Kasi walang tumatanggap na siya ay mali. So sabi rito, pag sinabing humility, ang isang definition ay admitting when you're wrong and being modest and giving credit where credit is due. Hindi po ito yung utang, mga kapatid. Kumbaga, yung dapat bigyan ng, ano ba yung credit sa Tagalog? Parangal. Para sa kanya talaga yun. Hindi natin parang aangkinin kung sakali man, mga kapatid. Hindi papuri. Kumpara doon sa isang tao o kung kanino man, para sa kanya, hindi angkinin ng bawat isa. Parang yung, di ba may mga sa everyday life, pagka meron kang na-accomplish, Minister Ernie, di ba? Parang natuwa yung marami. Pero ang totoo nun, hindi naman lahat. Kumbaga, hindi naman ikaw ang gumawa ng lahat. Di ba, Minister Ali? Kumbaga, lahat eh. Oo. Naalala ko yung ano ko eh. Oo. So, yung credit, hindi mo pwedeng tanggapin na ikaw lang eh. Hindi pwedeng angkinin. O hindi mo pwedeng angkinin eh. Yun yung humility na, ang totoo naman talaga eh, lahat naghirap, lahat, kumbaga, hindi mo dapat solohin. Yun ang ibig sabihin natin. Oo. So, being modest and giving credit where credit is due. At ito rin po ay nagre-remind sa atin to avoid being prideful, yung humility. And to put the needs of other people first. Medyo talagang mabigat pagka, kumbaga, inisa-isa natin yung meaning ng humility. Biro mo, putting the needs of other people first. Parang yung salita rin joy. Alam mo ba yung acronym ng joy? Siyempre, Jesus yung first. setting of priorities. Oo. Jesus, tapos others, and last you. Diba, mga kapatid? So, ito po ang nakuha nating definition. So, there are many stories in the Bible, actually, that gives us examples of what means to be humble. But none are as great as the examples of Jesus Christ. Kaya napakagandang maging halimbawa, mga kapatid, sa totoong usapan, siyempre bilang mga tao, mahirap po ang, kumbaga yung sabihin mo na ako mababa ang ako mahirap talaga eh. Kita natin kay Jesus yung yung complete submission. Yun yung sinasabi mo, surrender. Yung surrender of life. Ano pa isa? Yan, tsaka self-denial. Denial, ayun. Talagang priority niya ay matupad ang will ng kanyang ama. Pero sa everyday life, nakakatuwang makita yung mga nasa mataas na posisyon. Diba yung, halimbawa, may nakita kasi akong dyan eh. Pero siyempre, pwedeng parang pakitang tao eh. False humility. Oo, kasi may nakita ako minsan dito sa may gasoline station, isang umaga, yung mga naglilinis, alam mo yung mga matatangkad, tsaka mapuputi na tao. So, ibig sabihin, maaring ito yung mga
nasa position. Kasi matatangkad sila, tsaka mapuputi, makikinis ang balat eh. Pero yayamanin ang dating. Pero makikita mo sila yung nagkukuskus ng kalsada, yung gasolinahan. So, iisipin mo, bakit nila kailangan gawin yun? Pwede naman nilang iutos sa mga tauhan nila. Siguro ito yung mga manager or mga boss. Pero bakit kailangan nila gawin? So, pagpapakita ng halimbawa ng kababaan ng loob. At tayo noon po ay sumasaludo sa mga ganong uri ng tao na hindi nakatingin sa posisyon. Ang kanilang ginagawa po ay para sa kapakanan ng nakararami. Ngayon, pagdating sa spiritual, ginagawa para sa kapurihan naman ng ating Panginoon. Sa mundo, sa kapakanan ng nakararami. Sa Panginoon naman ay sa kapurihan, kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Nakorek nga ako dyan, Brother Oh. Minister Dodi. Kasi noon, sabi nila na kapag ka daw ang isang bagay ay nagawa mo at yung ikinikwento, hindi daw yung pagyayabang kasi nagawa mo. Ang pagyayabang daw, Yung hindi mo hindi mo ginagawa. naman ginawa tapos kinikwento mo. Pero actually, maging yung ginawa, pagyayabang pa rin yun sa mata ng Diyos. Kasi I can do nothing without Christ. Ayun. Siya pa rin ang may dapat bigyan ng kagalangan. Oo. Kaya, Wala tayo talaga. Wala tayo talaga. so, thank you, Lord. Actually, ito naman po ay talagang reminder lang po, mga kapatid. Ang lahat po ng ating mga pag-aaral, pagtalakay ay lahat po tayo dyan ay subject. Kumbaga, bawat sandali ng ating buhay, tayo po ay tinuturuan pa rin ng ating Panginoon. Kaya walang pwedeng magmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Ang wika nga ng isa nating kamanggagawa, kung lalo kang itinataas, di ba? Lalo kang magpakababa. So, meron ditong tatlong bagay, yung sinasabing Christ example of humility. So, unang-una, makikita natin, when He left heaven for earth, ito po ay isang patunay ng kababaan ng loob kasi walang personal motive or intention na itaas ang kanyang sarili. The fact na siya po ay nasa tinatawag na heavenly kingdom, yung kanyang status o kanyang kalagayan, pero siya po ay bumaba. Iniwan niya ang langit para sa lupa. At yun po yung sinabi rito sa Philippians chapter 2, 3, and 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others yourself, not looking to your own interest. And but each of you to the interest of others. So Christ left His heavenly kingdom to come to earth. And He even suffered an agonizing death to save us from our sins. So yun po yung pagpapakita ng kababaan ng loob. Pangalawa, when He became a servant. Siyempre, di ba, yung pagiging alipin na banggit na po natin, makikita natin that Jesus' humility as a servant continue when He starts His public ministry. Ito yung panahon niya na siya ay pumupunta sa iba't ibang lugar, sa bawat bayan-bayan. He serves the families and communities kung saan po siya ay nag-stay, not taking anything more than absolutely necessary. Kumbaga, yung paglilingkod na kailangan, pagpapakababa na dapat gawin, yun po ang ginawa ng ating Panginoon. At nabanggit natin, the biggest act of service na ginawa o pinakita ng ating Panginoon is when He washed the feet of His disciples. And then thirdly, when He died on the cross. So, ang kamatayan niya sa krus ay pagpapakita ng kababaan ng loob. Actually,
hindi lamang po ito an act of love for us, di ba? Yung pag-ibig, but it was also an act of obedience. Kasi nung siya po ay, when he was sentenced to death, siya po ay, he is mocked, beaten, and given a crown of thorns. Dala-dala ang kanyang cross hanggang sa tinatawag na Calvary, pero walang, ni minsan walang reklamo at hindi siya, kumbaga hindi niya ni-refuse na dalhin yung kanyang cross. Knowing na ito po ay plano ng ating Diyos para sa kanyang buhay, so that all those He loved, all His people, including us mga kapatid, could have eternal life. So yan ang pinakamaganda po na masasabi nating halimbawa ng kababaan ng loob ng ating Panginoong Hesukristo. So Jesus served humbly. Yun po yung una. And then yung pangalawa po, makikita natin, God exalted Him gloriously. Ito na po yung sa verses 9 to 11. So ano po ba itong God exalted Him gloriously? Meron dito sa Matthew 3:17. God spoke from heaven to honor Jesus. Ano sabi ng ating Ama? A voice from heaven said, "This is my Son, and I love Him. I am very pleased with Him." Sa ibang version, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So, kinalugdan ng Ama ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sabi ng verse 9 ng Philippians chapter 2, "So God gave Jesus the place of highest honor, and He gave Him the name that is greater than any other." So every person will bow down to show honor to Jesus. Everyone in heaven, on earth, and under the earth, they will all confess that Jesus Christ is Lord. And this will bring glory to God the Father. Yung honor, yung exaltation na ginawa ng Ama sa ating Panginoon Kristo, makikita natin dito. God raised Him from the dead. He assigned to Him all authority and judgment sa Matthew 28:18, and then He lifted Him, God lifted Him to His own right hand in glory. Ito yung glory that will be seen and acknowledged by the whole world at Christ coming again to earth in judgment. So ano po yung pinapakita sa ating pamumuhay araw-araw? Sa Luke 18:14, nang sabi po ay, "The proud shall be humbled, but the humble shall be honored." At ganun din po sa James chapter 4, verse 10, "Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up." So yun po ang ginawa ng ating Ama sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya yung talatang 6 hanggang 11, pinakita doon ng ating Panginoon, He served humbly, and then God exalted Him gloriously. So God delights to bless the humble. So yun po yung pinaalala sa atin mga kapatid, na nakita natin, no? Ang ating Panginoon ay pinili niya, no? Christ selflessly yung pinili niya na to lower Himself. So as a result, our Father, His Father, gladly choose to exalt Him. So purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito, Minister Ali. Yeah, thank you, Lord. Meron pa po akong isang nabasa na sabi niya, "We serve the Lord humbly, but we do not put ourselves down." Yan, hindi. Sabi niya, kasi binigyan tayo ng value in the kingdom of God. Binigyan tayo ng Diyos. Kaya kung tayo man maglilingkod ng may kababaang loob, hindi po ibig sabihin nun you put down yourselves.
Ibig sabihin nun yung, ano mo, yung internally, ito yung kawawa naman ako lagi na utusan, ganyan. Yun, hindi dapat maging ganon. Oo. Walang Hindi- awa sa sarili. Walang awa sa sarili. Kundi ito yung tunay ng pagpapakumbaba. Dahil si Lord din naman na lahat ang may gawa ng ito. Siya rin ang nagbigay ng kakayahan, ng opportunity. Kaya all glory and honor to God. So, yung paglilingkod, may kasamang kababaan ng loob sa grasya at awa ng Panginoon. Yes. So, yung awit natin, Minister Ali, maglilingkod ba yun? Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Yan. God bless you all, mga kapatid. Good morning po. See you tomorrow, mga kapatid. 2 Timothy 2:2 Hallelujah.